Genesis chapter 23. Nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa lungsod ng Arba na tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Hiteo. Pakiusap niya, "Ako'y isang dayuhan at nakikitira lamang sa inyong lupain. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng lupaing mapaglilibingan sa aking asawa." Sumagot ang mga Hiteo, "Kinikilala ka naming isang dakilang pinuno. Pumili ka na ng lugar na gusto mo para paglibingan sa iyong asawa. Ikalulugod namin na ibigay sa iyo ang bahagi ng inyong mapipili." Bilang pasasalamat, yumuko si Abraham sa harapan ng mga tao at sinabi niya, "Kung talagang hindi kayo tutol na dito ko ilibing ang aking asawa, tulungan ninyo akong makiusap kay Efron na anak ni Sohar. Nais kong saksihan ninyo ang pagbili ko sa yungib na nasa tabi ng kanyang lupain sa Makpela upang ito'y gawing libingan. Babayaran ko siya sa hustong halaga." Nagkataong si Efron ay kasama na nagkakatipong mga Hiteo sa may pintuan ng lungsod. Kaya't sinabi niya kay Abraham na naririnig ng lahat, "Hindi lamang ang yungib kundi pati ang lupang kinalalagyan nito ay ibinibigay ko na rin sa iyo upang paglibingan ng iyong asawa. Saksi ko ang lahat ng naririto." Muling yumuko si Abraham sa harapan ng mga naroon at sinabi niya kay Efron na naririnig ng lahat, "Kung maaari pakinggan mo ako, bibilhin ko ang buong lupain. Tanggapin mo ang tamang kabayaran upang mailibing ko roon ang aking asawa." Sumagot si Efron kay Abraham, 400 pirasong pilak po ang halaga ng lupa. Huwag na nating pag-usapan, basta't paglilibingan na ninyo." Nagkasundo sila sa harapan ng mga tao. Tumimbang si Abraham ng halagang 400 pirasong pilak, ayon sa halaga ng salaping umiiral noon sa pamilihan. Kaya't ang lupaing iyon ni Efron sa Makpela sa silangan ng Mamre, pati na ang yungib at mga punong kahoy sa paligid nito ay naging pag-aari ni Abraham. Sinaksihan ito ng mga Hiteyong dumalo sa pagpupulong na iyon sa may pintuan ng lungsod, at inilibingan ni Abraham si Sarah sa yungib na iyon sa Makpela, silangan ng Mamre, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Ang lupang iyon at ang yungib na dating pag-aari ng mga Hiteyo ay binili ni Abraham upang gawin niyang libingan. Mateo chapter 23. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, "Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Pinapapasa nila ng mabibigat na dalahin ang mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso, at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pangdangal sa mga handaan at mga tanging upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang iginagalang sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang Ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang iyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo
ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi makapasok sa kaharian ng langit. Ayaw na ninyong pumasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang karagatan at binagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kung ito'y mahikayat, ginagawa ninyo siyang masahol pa kaysa sa inyo. Kaya't lalong may dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung gagamitin nino man ang templo sa panunumpa, walang anuman ito. Ngunit kung ang paggagamitan niya sa panunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin nino man ang dambana sa panunumpa, walang anumang ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag nanumpa ang sinuman na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog dito. Kapag manumpa ang sinuman na saksi niya sa templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. At kapag nanumpa ang sinuman at saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo roon. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Ibinibigay ninyo ang 10 bahagi ng naani ninyong herbibuena, roda, linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaan gawin ang mga ito, kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng 10 bahagi ng ani. Mga bulag na taga-akay, sinasabi ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na Pariseo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at magiging malinis din ang labas nito. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabubuti, ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Pinagpapatayo ninyo ng libingan ang mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namumuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami sasama sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inamin na ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno, mga ahas, lahi ng mga ulupong. Hindi kayo makakaiwas na mapaparusahan sa impyerno. Kaya nga, magsusugo ako sa inyo ng mga propeta, mga matatalinong tao at mga tagapagturo. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y ipapako sa krus. Ang iba'y hagupitin nyo ang inyong mga sinagoga at uusigin sa bayan-bayan.
Kaya nga paparusahan kayo dahil sa pagkamatay ng lahat ng taong pinatay na walang sala, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na anak ni Barakyas. Pinatay ninyo si Zacarias sa pagitan ng templo at ng damba ng susunugan ng mga handog. Tandaan ninyo, ang parusa sa lahat ng mga pagpatay na iyon ay mararanasan ng mga taong nabubuhay ngayon. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw ninyo. Kaya't ang inyong templo ay iwanang tiwangwang. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggat dumating ang oras na sabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon.